Hi! Sa mga gustong magpakasal at sa mga naikasal na, ang bidyong ito ay para sa inyo. Kaya naman sana po ay manatili kayong nakatutok hanggang matapos itong video na to. Pinamagatan ko itong magpapakasal at naikasal na. Point number 1, magdasal ng maraming beses bago magpakasal. Point number 2, pagkasal na, huwag nang maghihiwalay pa. Uunahin ko ang nagbabalak pa lang dyan na magpakasal. Sabi sa 1 Corintios 7:1-2, verse 1, tungkol naman sa inyong sulat, ganito ang masasabi ko. Mabuti sa isang tao na huwag makipagtalik. Verse 2, ngunit dahil sa lumalaganap na pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Dahil single ka pa ngayon, para sa iyo ang mga verses na to. Kung hindi mo kaya ang commitment ni Apostol Pablo na single forever, I suggest na mag-asawa ka na, kapatid. Nang sa ganun, makaiwas ka sa tukso ni Satanas, sa immoralidad at sa mga lumalaganap na pagkikipagtalik at pakikiapid sa mundong ito. Ito pa ang sabi sa 1 Corintios 7:9, verse 9, ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa na lang sila. Mas mabuting mag-asawa kaysa hindi makapagpigil sa matinding pagnanasa. Kung hindi ka makapagpigil sa matinding pagnanasa, ay mag-asawa ka na lang. But, dapat mo itong pag-isipan ng maraming beses. Mas best kung samahan mo ng dasal sa ating Panginoong Diyos. Because marriage is lifetime commitment natin yan sa ating Panginoong Diyos. Till death do us part, ika nga. Dahil nabanggit ko na about marriage, kaya dito naman tayo sa mga kasal na. Sabi sa 1 Corintios 7:10-11, verse 10, sa mga may asawa, ito ang iniuutos ng Panginoon. Hindi ako, huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Verse 11, ngunit kung siya'y hihiwalay, manatili siyang walang asawa. O kaya'y muling makipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag din namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Kaya nga po, sinabi ko kanina na pag-isipan ng maraming beses bago magplanong magpakasal o mag-asawa. Kasi wala na pong bawian yan. Pagkasal ka na, ay hindi ka na pwedeng makipaghiwalay pa. Hindi pwedeng makipaghiwalay ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. At gayon din naman ang lalaki ay hindi pwedeng makipaghiwalay sa kanyang asawang babae. Magkakasala kayo sa Diyos kung makikipaghiwalay ka at maghahanap ka ng ibang lalaki o maghahanap ka ng ibang babae. Kung makikipaghiwalay ka sa iyong asawa, ay siguraduhin mong hindi ka maghahanap ng ibang mapapangasawa. Kung hindi mo naman kayang mag-isa sa buhay, ang mas maganda ay makipagkasundo ka na lang ulit sa iyong asawa. Kung may magsasabi diyang, paano kung battered wife ako? Battered husband ako? Binugbugbog ako ng aking asawa? Kasal na ako. Ano pang magagawa ko? Para diyan, sa problema mong yan, ito naman ang sabi ng 1 Corintios 7:15. Kung nais namang humiwalay ng asawang di mananampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang naturang kapatid ay malaya. Tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Malamang sa malamang dahil pinagbubuhatan ka ng kamay ng iyong asawa, ay bilong siya sa sinasabi dito sa Biblia, sa verse 15, na hindi siya mananampalataya.
Kung gusto kang iwanan yan kasi nga binubugbog ka na, pinagbubuhatan ka ng kamay, ay hayaan mo siya na humiwalay. Dahil tinawag ka ng Diyos na mamuhay ng masaya at mapayapa. Huwag kang ma-stress sa Kanya, maging malaya ka kasama ang presensya ng Diyos. Salamat po sa iyong panonood. God bless you at sa iyong marriage life. Bye-bye and see you on my next vlog.